Hi guys, welcome to our vlog. I'm Mark. And I'm Princess, and this video is kung paano kami nakarating dito sa New Zealand. Nag-apply ako ng work papunta dito sa New Zealand, September 2018 through SEEK. So, submit ako ng CV ko sa seek.com, and then after 2 weeks, naka-receive ako ng email for interview. So, in-interview nila ako through Skype, pero yung position na in-applyan ko is alam kong hindi ako qualified for that job. The reason why I applied is because gusto ko lang malaman kung ano yung market value, and also kung ma-hire ako with with my work experience. So, in-interview nila ako through Skype, and then after 2 weeks, wala na akong na-receive na any feedback or update from them. So, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako na-hire kasi nga meron silang mga tinanong sa akin na work experience which is hindi in line dun sa hinahanap nila. Pero syempre kasi gusto ko ng closure, kaya nag-email ako sa kanila to ask them what is the update of my application kasi gusto ko marinig talaga coming from them. So, nung nag-email ako after 2 weeks, sinabi sa akin ng HR na hindi nila agad ako nabalikan kasi busy sila that time because end of fiscal year ng company na yon. Pero ang sinabi niya sa akin, merong isang hiring manager na interesado na interviewin ka. So, tinanong nila ako kung willing ako magpa-interview. So, syempre, sinabi ko oo. So, in-interview nila ako the next day. Pero, hindi ko nga actually alam kung ano yung position or yung job na ina-applyan ko. Nagpa-interview lang ako. So, in-interview nila ako, hindi kami nagkaigi kasi yung internet connection is mabagal or may problema. Hindi ko alam kung sa end ko or sa end nila. So, schedule ulit next day yung interview. So, interview nila ako. Dun pa nga ako sa loob ng cubicle ng toilet nagpa-interview kasi hindi pwede sa malaman ng company namin na nag-a-apply ako. So, natapos yung interview, and then on my way back to my workstation, nag-email ako dun sa hiring manager to say thank you dun sa time na nilaan niya na interviewin ako. And then nag-reply siya, ang sabi niya sa akin is kokontakin na daw ako ng hiring manager for the job interview. So, hindi ako makapaniwala na na-hire ako dahil ang bilis ng process o ng interview. Tinanong lang sa akin ano yung work experience ko, ano yung ginagawa ko sa trabaho ko ngayon. So, after nun, ayun, sinabi na job offer na nga. So, hindi ako makapaniwala, kaya nung pagbalik ko ng office, pinakita ko dun sa isa kong katrabaho na Pinoy na ka-close ko. Pina-check ko sa kanya kung talaga bang hired na ako dun sa job. So, sinabi niya sa akin, oo, job offer na yan. So, it means nun ay tanggap ka na sa trabaho. So, doon nag-start. Binigyan nila kami ng ang visa ko is work to residence. So, yung talent work accredited visa. I think kami yung last batch na may ganong visa kasi ngayon tinanggal na nila yung ganong type of visa. Iniba na nila yung mga work to residence visa. So, hindi na ako updated. So, binigyan kami ng ganon, pero at first, hindi ko alam or hindi namin alam ni Mark na pwede na siyang isama, no? Oo. So, nung sinabi ko sa kanya na parang meron akong application sa New Zealand, nung una, sabi ni ayaw pumayag. Medyo hesitant pa yung mga Oo, hesitant siyang payagan ako kasi nga, hindi
hindi ko rin alam at hindi ko rin nabanggit sa kanya na work to residence yung ibibigay sa aking visa. So, nung nalaman na namin na work to residence, sinabi ko sa kanya na may chance kami na maging residente dito Pwede na rin isama yung mga bata. Yes, oo. So, naging 100 full support na sa akin si Mark sa application. Pero that time din, nung in the beginning nung aking pag-apply, hindi naman namin alam na pwede na siyang isabay. So, during the process na ng visa ko, binasa ulit namin yung conditions. So, sinabi ko kay Mark na ay pwede na pala siyang sumabay sa akin. So, we took the risk na magsabay kaming dalawa pumunta dito kasi isa sa reason namin is wala akong kakilala, wala kaming kamag-anak. So, sinamahan na ako ni Mark na pumunta dito. So, sabay na kami nagpunta dito. January. Yeah, January 2019, dumating kami ng New Zealand. Pero ako muna yung nag-apply ng visa ko. So, nung na-approve na yung visa ko, after a week, nag-apply na siya. And then, mabilis lang yung process. Approve na rin yung visa niya ng November. And then, So, parang October, November, December din. January, nandito na kami sa New Zealand nun. Yes, oo. Dumating kami January 26, 2019. Nag-start ako ng work January 28, 2019. And then, so kasama doon sa WTR na yon na pwede akong mag-work any job sa New Zealand. So, ang una kong naging job is part-time lang siya sa Devaning through agency kasi madami nga ditong mga agency na nag-hire sila sa Devaning. So, nagkakarga kami from the van, nilalabas namin sa factory or sa delivery van. Transfer mga sofa, mga battery, mga siniship nila from other countries kasi di ba nga, pag nagmamigrate sa New Zealand, gusto nila kasama yung mga appliances din nila kasi nga, mahal yung mga appliances dito. Then, after nun, nag-work din ako sa glass factory, part-time din. So, yung glass factory naman doon naman yung nagbubuhat ng mga mas malalaki pa sa amin, yung mga both residential pati commercial glasses na nakikita nyo sa building. So, madami rin ako natutunan doon, madami rin ako mga nakilalang ibang lahi doon, which is lalo na yung mga ibang lahi, malalaki yung mga built nila compare sa mga Asian. So, may mga Pilipino rin kasama na kami yung mga, kung maging built namin maliliit. Tapos yung mga binubuhat namin sa salamin is mas malalaki pa sa amin. So, alam ni Princess na umuwi ako rin doon na pagod dahil nga sa yung workload na yon. Then, nakalipat din ako sa isang malaking glass company bilang glazer. Tapos, nag-assembly line din ako doon. So, yun. So, after naging stable na kami dito kasi yun din yung advice sa amin ng mga kakilala namin sa church bago namin kuhain yung mga bata kasi yung first plan sana namin kung isasama na namin sila agad, kaso sinabihan din kami na maging stable muna kami. So nag-decide kami kuhain ng mga bata ng June after na nung school year na yon. So umuwi si Princess doon for a week para kuhain ng mga bata para i-ready rin sila kasi ibang-iba nga rin. So since si Princess galing ng Singapore, so alam niya rin yung experience na from a country na busy. So sa New Zealand, layback. So inano rin yung mga bata, di ba? Kasi nag-aalala tayo kasi sanay sila sa city life, mga ganon. Kasi dito talaga, ibang-iba. Laid back talaga dito. So, iba yung kinagisnan nila sa Pilipinas. Iba din yung buhay dito. So, niready din namin sila. So, for 5 months na hindi namin sila nakasama, lagi namin silang ino-orient na ito yung dadatnan nyo rito, ito yung buhay dito sa New Zealand, ganito. So, nung dumating sila dito, ready naman sila sa kung ano yung dadatnan nila. Pero, syempre, mga bata pa sila noon, mabuboard din sila. So, nung at first, medyo hindi rin... Nanibago rin talaga sila. Nanibago din sila. Parang hindi rin nila masyadong nagustuhan dito. Pero eventually, nagustuhan na rin nila kasi magkakasama kami. Yun naman yung importante. Tsaka yun naman talaga yung main reason kung bakit kami nag-migrate dito sa New Zealand. So, after
after 5 months, kinuha namin ng mga bata. So, yun din yung time, June 2, 2019, kaya napaka-special nung date na yun para sa amin. Kasi yun yung... Queen's birthday din dito sa New Zealand on holiday. Yes, yun din yung time or day na nag-start ulit na mabuo ang aming pamilya. Kasi nga, sinabi ko nga sa inyo before, I don't know kung nasabi ko pala, sorry. 5 years kasi akong nagtrabaho sa Singapore. So, long distance relationship kami ni Mark. Long distance din yung aming, yung mga bata. So, it's either ako pupunta sa Singapore o kami ng mga bata pupunta sa Singapore, or si Princess usually umuwi during Christmas season. So, ang hirap ng situation namin for 5 years. Hindi kami talaga constant na magkakasama. Minsan, kahit madalas akong umuwi ng Pilipinas, every 2 months ata umuwi ako. Pero yung pinakamatagal kong stay doon is 5 days lang. Ang talagang matagal is 2 weeks. Yun yung during Christmas break. So imagine for 5 years, ganun yung buhay namin. Magkakalayo kami. Kaya medyo mahirap sa amin at sa mga bata yung ganung situation. Kaya yung setup na ganun. Kaya nung dumating at nagkaroon kami ng chance opportunity, grab na namin. Kahit sabihin na natin leap of faith siya. So, ang main goal talaga is magkasama-sama kami. Yes, kasi ang hirap nun na magkakahiwalay kami. So, nung nagkaroon kami ng opportunity ako na makapag-work dito sa New Zealand, isang malaking blessing talaga na nabigyan kami ng work to residence visa. Na yung visa ko kasi nun is talent work accredited nga. Na after 2 years ko makapagtrabaho sa accredited company, pwede na kami mag-apply ng residency. So, yes. So, hindi na namin kailangan mag-IELTS, yung mga credentials namin. So, hindi na mahaba or mahirap yung process. So, napakadali yung visa na nakuha namin. Pero, yun nga, everything was smooth nung time na yon. Pero after a year, meron dumating na pagsubok. Medyo nagkaroon kami ng roller coaster ride dito sa New Zealand. Siguro, next vlog na lang namin ikukwento kung ano yung naging experience namin. Mga trials at kasama na rin doon yung COVID-19 experience namin sa country na to. Yeah, so nung nag-uumpisa kami dito sa New Zealand, hindi rin naging 100% madali. Pero sa tingin ko, we're still very lucky and blessed na yung experience namin. Kasi kung i-compare namin dun sa iba na naririnig namin sa mga testimony na nila. Yes, mas nare-realize namin na mas madali pa din yung aming pathway going here sa New Zealand. Kasi imagine niyo yung pagpunta ko dito, halos lahat is sinagot ng company dahil yung aking plane ticket, yung visa, even the medical, sagot nila. So, wala akong binayaran na yung sa akin. Ang nabayaran lang namin is yung visa ni Mark and visa ng mga bata, pati yung airfare nila. Medical kasama na doon. Yes, pero yung sa akin naman, parang lahat is bayad ng company kasi binigyan nila ako ng relocation fee na napakalaking tulong talaga sa amin. So, yun yung naging experience namin dito sa New Zealand. Sana na-inspire kayo. Siguro sa mga ibang vlog namin, ikukwento namin ano yung mga napagdaanan namin. Lang namin doon. Yes, ano yung napagdaanan namin trials, paano kami nag-start dito sa New Zealand. Mga struggles, paano namin sila nalagpasan isa-isa. Yes, oo. Pati yung mga bata, ano yung mga naging experience nila dito. Ano yung, yung mga... hindi smooth sailing, mga humps na tinatawag sa Yes, kasi actually, alam nyo po, yung pagpunta namin dito sa New Zealand, wala sa plano. wala din sa plano, and also para kaming newly wed
Parang, kumbaga, Honeymoon stage. dumating na ang mga bata ng malalaki na sila, pero kumbaga sa amin, as a family, para pa lang kami nag-i-start Nagsisimula. na bumuo ng family. Kasi nang nasa Pilipinas kami, nandun kami nakatira sa parents ko. Yung parents ko yung tumutulong sa amin sa pagpapalaki sa mga bata. Pero dito, kami talaga. So pag sinabi Start from namin, the scratch na, yes, ano? pag sinabi namin no. Unlike sa Pilipinas, pag sinabi namin, kunwari may pinapili sila, sinabi namin no, pupunta sila sa kay mama o kay papa, pagdating doon, yes. So, nagkakaroon ng conflict. So, pagdating dito, kami lang talaga as a family. So, yun yung naging parang struggle namin. Start kami, parang feeling namin, nag-start kami ulit as young Yung Newlywed couple, couple, family, yes, starting oo. family. So, yun, itutuloy na lang namin sa Yun. mga susunod na aming mga vlog. Okay guys, maraming salamat po ulit sa pakikinig at sa panonood. Sana po supportahan niyo po ang aming channel at Please share, like, and subscribe. okay, God bless Okay, so, po. see ya. Bye.